Nagpalit ang eksena sa isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan habang sa malayo ay tanaw ang matatayog na pader ng isang malaking kuta. Sa gitna ng gubat, isang batang lalaki ang maingat na sinusuri ang bakas ng labanan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nagkalat na mga bakas. May naganap na laban dito, mahina niyang bulong. Nang mapulot niya ang isang sirang palaso, agad siyang kinabahan. Huwag mong sabihin, si Mia, nanginginig niyang sambit. Sa loob ng Get Residence, nakatayo ang batang lalaki sa may pintuan habang unti-unting nabubuo ang kanyang pinakakinatatakutang hinala. Ibig niyong sabihin, hindi pa rin nakakauwi si Quonei, tanong niya. Tama, sagot ng matandang lalaki. Ipinaliwanag nitong umalis si Quonei kaninang umaga kasama si Mia upang mag-practice ng magic sa kagubatan. Doon agad nagdugtong-dugtong ang lahat. Ipinaalam ng bata na umalis din si Mia sa kanilang inang umagang iyon at nangakong babalik makalipas ang 3 oras. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang balita. Nasaan na kaya sila, mahina at nag-aalalang bulong ng matanda. Seryosong tumingin ang bata bago sinabi ang kinatatakutan nilang dalawa. Sa tingin ko, posibleng may nangyaring masama sa kanila. Ano, gulat na bulalas ni Mr. Get. Ipinaliwanag ni Elio na sinundan niya ang bakas ng dalawa papunta sa kagubatan. Doon niya natuklasan ang mga sariwang bakas ng isang matinding labanan, isang sagupaan sa pagitan ng mga mage at beast folk. Natigilan si Mr. Get sa narinig. Sana, nag-aalala lang ako ng walang dahilan, sabi ng bata, kahit ramdam na ramdam ang kaba sa kanyang boses. Ngunit wala na silang oras para mag-aksaya. Kayo na po ang maghanap sa bayan at sa pangunahing kalsada. Ako naman, babalik sa kagubatan para maghanap ulit. Sige, nanginginig na sagot ni Mr. Get at agad silang naghiwalay upang simulan ang paghahanap kina Mia at Quonei. Habang mabilis na tumatakbo sa mga cobblestone street ng bayan, iisa lang ang laman ng isip ni Elio. Mia, mahina niyang bulong. Oy, hindi ba si Elio yan? May biglang tumawag mula sa kabilang kalsada. Namataan siya ng grupo ng mga Mohawks. Hoy, Elio, mukhang nagmamadali ka. May nangyari ba? Sigaw ng isa. Biglang huminto si Elio at napalingon. Mohawks, gulat niyang sabi. Agad niyang ipinaliwanag ang nangyari at natigilan ng buong grupo. Ano? Sabay-sabay nilang sigaw. Nawawala sina Mia at Quonei. Hindi na sila nagdalawang isip. Tutulong kami, matatag na sabi ng kanilang leader. Sasama kami sa paghahanap sa kagubatan. Napabuntong hininga si Elio sa sobrang ginhawa. Maraming salamat, sabi niya habang sabay-sabay silang nagtungo sa kagubatan upang hanapin ang dalawang nawawalang babae. Pagdating ni na Elio at ng mga Mohawk sa clearing, agad nilang sinuri ang paligid. Ito ang mahinang sabi ni Elio habang tinitingnan ng mga bakas sa lupa. Tumango ang isa sa mga Mohawks. Oo, siguradong may matinding labanan na nangyari rito. Dahil kakaunti na lang ang natitirang ebidensya, nag-isip ang kanilang leader ng ibang paraan. Baka may nakita ang mga ibon sa gubat na konektado sa abyss. Hanapin natin sila at tanungin. Roger, sagot agad ng isa. Makalipas ang ilang sandali, isang maliit na puting ibon ang dumapo sa kamay ng leader. Tahimik niyang pinakinggan ang mga huni nito, saka dahan-daang isinalin ang mensahe. Isang babaeng pulang buhok at isang blonde na tao, nakipaglaban sa mga beastman at pagkatapos ay dinala sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ng mga Mohawks ang lahat ng impormasyon. Mukhang si Mia ang pulang buhok at si Quonei naman ang blonde, mahinang sabi ng kanilang leader. Napakuyom ng kamao ang isa sa kanila. Kung two-legged beasts ang tinutukoy, siguradong mga beast folk yun. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng leader. Kumuha siya ng isang kakaibang itim na card mula sa kanyang bulsa. Malapit sila kay Lord Light. Kailangan nating ipaalam ito kay Lady May. Ayaw muna nilang magdulot ng panik. Huwag muna nating sabihin kay Elio. Hihingi muna tayo ng utos. Nang malaman ni Light ang balita, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Kinidnap si Mia, nanginginig niyang sambit. Sa loob ng isang tahimik na silid-aklatan, nagkaroon ng seryosong pagpupulong. Nakaharap sa binatang nakaupo sa mesa, mahinahong nagsalita si May. Opo, seryoso niyang tugon. Napakataas ng posibilidad na ganoon nga ang nangyari. Tahimik lang si Light habang pinoproseso ang balita. Nagpatuloy si May. Ayon sa agarang ulat na ipinadala ng mga Mohawks, ipinaliwanag niya ang kasalukuyang plano. Ipagpapatuloy ni na Elio at ng mga Mohawks ang paghahanap sa loob ng kagubatan. Sa tabi niya, tahimik na nakikinig ang maliit na nakahod na si Aoyuki. Kapag may nakita silang anumang lead, agad nila itong ipapadala sa atin sa pamamagitan ni Aoyuki. Tahimik na ipinatong ni Light ang kanyang baba sa kamay habang pinag-iisipan ang ulat. Base sa impormasyong natanggap natin, mukhang mga beast folk ang dumukot sa dalawang babae, mahinahon niyang sabi.
Kung ang pakay nila ay patayin ang mga ito, ginawa na sana nila iyon sa mismong kagubatan. Ibig sabihin, may iba silang dahilan kung bakit nila sila dinukot. Lalong tumalim ang kanyang tingin habang sinusubukang unawain ang tunay na motibo ng kalaban. Pero, para saan, tahimik niyang tanong sa sarili. Biglang sumagi sa isip niya ang isang madilim na alaala. Bagamat bihira ang mga human mage, hindi naman sila ganoon kakonti para dukutin ng basta-basta. Naalala niya kung paano minsang nangailangan sina Ano ng mga buhay na alay para sa ipinagbabawal nitong espada. Huwag mong sabihin, may balak silang gumawa ng katulad noon. Agad niyang inalis sa isip ang posibilidad na iyon. Hindi. Karaniwan namang padalos-dalos ang mga beast folk, sabi niya. Hindi sila ang tipo na magpaplano ng ganoon kakomplikadong bagay. Ngunit nagsalita si May na tila may naalala. Hindi ko alam kung konektado ito sa pagdukot kay Mia, mahinahon niyang sabi, pero nitong mga nakaraang panahon, sunod-sunod ang mga insidente ng mga taong inaatake at nawawala sa mga pangunahing kalsada. Huminga siya ng malalim bago ibinigay ang pinakamahalagang detalye. At ayon sa mga nakaligtas, beast folk ang umatake sa kanila. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng impormasyon. Tahimik na napaisip si Light. Kung isasama natin ang nangyari kay Mia, mahina niyang bulong, mahirap paniwala ang nagkataon lang ang lahat ng ito. Napaisip si Light at agad niyang napansin ang isang malaking butas sa teorya. Pero kung talagang dinudukot ng mga beast folk ang mga tao ng lantaran, sabi niya, hindi ba dapat may nahuhuli na sila sa mga inspection checkpoint? Napalingon siya kay Aoyuki. Aoyuki, may narinig ka na bang may beast folk na nahuling nagpuslit ng tao? Umiling si Aoyuki. Wala po. May mga ulat ng mga taong inatake at nasugatan ng beast folk pero wala ni isang ulat na may nahuling beast folk na nagdadala ng mga bihag sa mga checkpoint. Napahawak si Light sa kanyang babaw. Kakaiba, mahina niyang bulong. Patuloy siyang nag-isip. Hindi madaling magtago ng kahit isang bihag. Kahit ilagay pa nila sa mga bar aisles o karawahe, kailangan pa rin nilang dumaan sa mga checkpoint. Lalong sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Mahirap paniwalaang ni isa sa kanila ay hindi nahuhuli. Sumandal ng bahagya si Light habang unti-unting binubuo ang kanyang teorya. Ipagpalagay nating may dahilan kung bakit dinudukot ng mga beast folk ang mga tao, mahinahon niyang sabi. Sigurado siya sa isang bagay, kung may kahit isang smuggler na nahuli sa checkpoint, malamang ay nalaman na iyon ni Aoyuki sa pamamagitan ng napakalawak nitong network ng impormasyon. Tahimik niyang pinagmasdan ng mapa sa ibabaw ng mesa, sinusundan ng daliri ang iba't ibang ruta sa buong rehiyon. Kung naipapalipat nila ang mga bihag ng hindi napapansin, paano nila iyon nagagawa? Paano ka magdadala ng mga bihag ng hindi dumadaan sa mga checkpoint? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napako ang tingin niya sa mga ilog na gumuguhit sa mapa. Bulalas niya. Sa wakas, nabuo na ang lahat. Ginagamit nila ang mga ilog. Napaisip si May bago dahan-daang tumango. I see, mahina niyang sabi. Isa sa pangunahing industriya ng mga beast folk ay ang maritime industry. Tumango si Light habang lalo pang tumitibay ang kanyang hinala. Malamang ginamit ng mga beast folk ang kagubatan bilang panakip, paliwanag niya, pagkatapos ay dumiretso sila sa isang ilog at sumakay ng bangka. Sinundan niya ng tingin ang mga ilog sa mapa. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na dinala sila sa isang daungan, alinman sa Principality o sa Beast Folk Federation. Nang matukoy ang posibleng ruta ng mga kidnappers, agad siyang lumingon kay Aoyuki. Aoyuki, gamitin mo ang maliliit mong monsters at simulan niyo na agad ang paghahanap kina Mia at Konei. Dahil kritikal ang sitwasyon, hindi na siya nag-atubiling gamitin ang kanilang pinakamahalagang resources. Kapag nakita niyo sila, ipadala agad si Nemumo. May pahintulot kang gumamit ng teleportation cards para mailigtas sila kung kinakailangan. Itinaas ni Light ang isang kamay habang ibinibigay ang huling utos. At alamin niyo rin kung bakit dinudukot ng mga beast folk ang mga tao, seryoso niyang sabi. Pero tandaan niyo, ang pinakamahalaga ay mailigtas sina Mia at Konei. Pangalawa lang ang pangangalap ng impormasyon. Tumingin siya kay Aoyuki. Kaya mo ba? Agad na tumingala si Aoyuki, punong-puno ng determinasyon. New bet, masigla nitong sagot. Ngunit nanatiling seryoso si Light. Posibleng may isang tao sa likod ng lahat ng ito, gaya ni Kava o ng isang master. Lalong bumigat ang kanyang boses. Kaya mag-ingat kayo sa paghahanap at sa pangangalap ng impormasyon. Muli lamang tumango si Aoyuki. New bet. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natunto nila ang kinaroroonan ni Mia at Konei. Kasabay nito, nabunyag din ang nakakakilabot na dahilan kung bakit dinudukot ng mga beast folk ang mga tao. Mas malalim at mas planado pala ang kanilang layunin kaysa sa inaakala ng lahat.
Balak nilang bumuo ng isang hukbong binubuo ng mga tao upang lusubin ang Witch of the Great Tower at wasakin ang doktrina nito ng ganap na kalayaan para sa sangkatauhan. At para matiyak na susunod ang mga bihag, gagamit sila ng pinakamalupit na paraan. Bibihagan nila ang mga mahal sa buhay ng bawat sundalo at gagawin silang hostage upang pilitin ang mga ito na lumaban. Dahil sa doktrina ng Witch of the Great Tower na nagbibigay ng ganap na kalayaan sa mga tao, hinding-hindi nito magagawang saktan ang mga human soldiers na napilitang lumaban. At dahil bihag ang kanilang mga mahal sa buhay, wala ring paraan para tumakas ang mga sundalong iyon. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban na parang nakasalalay rito ang mismong buhay nila. Napakuyom ang kamao ni Light sa matinding galit. Gawing hostage ang mga mahal sa buhay at gamitin ang mga inosenteng tao bilang kasangkapan sa digmaan. Mariin niyang hinampas ang mesa. Nanginginig sa galit ang kanyang nakakuyom na kamao. Ang pagtapak sa dignidad at damdamin ng tao at ang pagtrato sa buhay na parang walang halaga. Iyon ang tunay na kasuklam-suklam na plano ng mga beastfolk. Tuluyan ng sumabog ang galit ni Light. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao bago sumigaw ng buong lakas. Mga hayop kayong beastfolk. Sa lakas ng hampas ng kanyang kamao, tuluyang nabasag ang mesa sa kanyang harapan. Tahimik na napatitig ang kanyang mga kasama habang nanginginig siya sa matinding galit. Ginawa niyong hostage ang mga mahal sa buhay nila para pilitin silang lumaban hanggang kamatayan, sigaw niya. Dahil ba tao sila, iniisip niyong katanggap-tanggap ang ganitong kasamaan? Mas mababa pa ba ang tingin niyo sa amin kaysa sa mga hayop? Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang matalim na tingin kay Aoyuki. Aoyuki, yes, agad nitong tugon. Mabigat at malamig ang boses ni Light nang muli siyang magsalita. Dudurugin natin ang plano ng mga beastfolk mula sa pinakaugat. Saglit siyang huminto bago ipinagpatuloy ang utos. Hanapin natin ang lahat ng human slaves na bihag nila. Direkta niyang tiningnan si Aoyuki. Kung kailangan, ilaan mo muna ang buong surface information network mo para rito. Kaya mo ba? Matatag na sinalubong ni Aoyuki ang tingin ni Light bakas ang lubos na dedikasyon sa kanyang mga mata. Kung iyan ang utos ng aking master, buong taimtim niyang sabi, ibubuhos ko ang buong lakas at buhay ko upang maisakatuparan ang misyong ito. Ipinikit ni Light ang kanyang mga mata, pilit na pinapakalma ang nag-aalab na galit upang manaig ang malamig na pag-iisip. Alam niyang kung ililigtas nila agad sina Mia at Konei, maaaring masira ang buong operasyon. Pasensya na kina Mia at sa kaibigan niya, mabigat niyang sambit. Pero kailangan muna nating hayaan silang manatiling bihag ng kaunti pa para mailigtas natin ang lahat ng mga tao. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi natin pwedeng alertuhan ng kalaban dahil lang sa pagliligtas sa kanilang dalawa. Muli siyang tumingin kay Aoyuki. Sa ngayon, bantayan mo muna sila. At kapag nalagay sa panganib ang buhay nila, ihanda mo agad ang rescue operation. Ipaubaya niyo po sa akin, walang pag-aalinlangang tugon ni Aoyuki. Matapos maayos ang plano, ibinaling ng binata ang kanyang tingin sa kanyang tapat na maid. May. Sa gitna ng mga piraso ng wasak na mesa, magalang na yumuko si May. Yes, Lord Light. Matapos may handa ang plano para sa rescue operation, nagsimula namang pag-isipan ni Light ang susunod na hakbang kapag nailigtas na nila ang lahat ng mga bihag. Malamang na ang mga taong male iligtas natin mula sa Beastfolk Federation ay dadalhin sa Great Tower, paliwanag niya habang maingat na pinaplano ang magiging relief operation. Buo ang tiwala niya kay May. Binibigyan kita ng pahintulot na gamitin ang anumang supplies at personnel na kakailanganin mo. Direkta siyang tumingin sa kanyang headmaid. Maaari mo bang ihanda ang lahat para matanggap sila? Pumikit si May at marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang dibdib bago magalang na yumuko. Sa ngalan ng aking dangal bilang isang maid, buong taimtim niyang panata, gagampanan ko ng perpekto ang inyong kagustuhan, Lord Light. Sunod na ibinaling ni Light ang kanyang pansin kay Ellie. Lumuluhod sa kanyang harapan ng buong katapatan, magalang itong nagsalita. Blessed Lord Light, anumang ipag-uutos ninyo, handa ko pong gawin. Dahil inaasahan na niyang magkakaroon ng malaking digmaan, agad siyang nagbigay ng mahalagang utos. Ellie, gumawa ka ng mga tactical plans para mailigtas ang mga human soldiers na mapipilitang lumaban. Nagpatuloy siya ng may seryosong tono. Kasabay nito, tiyakin mong matutunton at maililikas agad ang lahat ng human slaves at mga hostage sa oras na ideklara ng Beastfolk ang digmaan. Lalong lumamig ang kanyang mga mata habang iniisip ang susunod na mangyayari. Nagkamali ang mga Beastfolk nang gumamit sila ng maruruming paraan at gawing kasangkapan ng mga inosenteng tao. At sisiguraduhin ni Light na pagdurusahan nila ang bawat kasalanang ginawa nila. Unti-unting nabalot ng anino ang mukha ni Light kasabay ng nag-aalab niyang galit. Huwag niyong hayaang may kahit isa sa kanila ang makatakas, malamig niyang utos. Pagbayarin niyo sila.
Iparamdam nyo hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga buto kung gaano sila naging katanga sa pagpaplano ng lahat ng ito. Upang matiyak ang ganap na tagumpay, itinaas ni Light ang kanyang kamay. Mayroon tayong isang mythic class weapon na perpekto para sa laban na ito. Tumigil siya sandali bago ibinigay ang utos. Binibigyan ko kayo ng pahintulot na gamitin ito. Nanlaki ang mga mata ni Ellie sa matinding pagkabigla. Ang mythic class weapon, gusto niyo pong gamitin yon? Nanginginig niyang tanong. Sa kaibuturan ng Treasure Vault ng Abyss ay nakatago ang 9 na mythic class cards na nilikha ng Unlimited Gacha ni Light. Bagamat taglay ng mga ito ang napakalaking kapangyarihan, bawat isa ay may kakaibang limitasyon na dahilan kung bakit hindi praktikal gamitin sa ordinaryong sitwasyon. Ang ilan ay nag-a-activate lamang sa napaka-espesipikong kondisyon, habang ang iba naman ay nangangailangan ng napakalaking kapalit bago magamit. Dahil dito, maingat na itinago ni Light ang mga ito sa loob ng vault at hinihintay ang tamang pagkakataon para gamitin. Ang tanging eksepsyon ay si Prometheus na matagal nang ipinagkatiwala kay Nazuna at palaging nasa kanyang pangangalaga. Nagtataka si Ellie kung bakit kailangan pang gumamit ng napakalakas na sandata. Ipinaliwanag niya na sapat na ang lakas niya at ng iba pa nilang mandirigma upang lipulin ang mga beastfolk. Ipinaalala pa niya kay Light na noon ay nag-alinlangan pa itong gumamit ng mythic class card laban kay Kava, kaya para sa kanya, malaking pag-aaksaya kung gagamitin iyon laban lamang sa mga beastfolk. Hindi naman tumutol si Light. Tama ka, kalmado niyang sagot. Madali lang para sa atin na lipulin ang libo-libo kahit 10,000 beastfolk. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang pasya. Wala siyang balak mag-iwan kahit kay titing na posibilidad na mabaygo ang kanilang operasyon. Kahit napakaliit pa ng tsansang may makatakas na kalaban. Hindi niya yun hahayaang mangyari. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin kay Ellie. Malamig ang kanyang ekspresyon at wala ni Kay titing na awa sa kanyang mga mata. Naaalala mo ba ang sinabi ko kanina? Lalong tumilim ang tingin ni Light at bahagyang nanlaki ang kanyang mata sa matinding determinasyon. Lahat ng beastfolk na tatayo sa larangan ng digmaan, malamig niyang pahayag, ay magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Nakatayo siyang tuwid habang nababalot ng mabigat at nakakatakot na presensya ang buong silid. Muli niyang iginiit ang kanyang pasya. Hindi ko hahayaang may kahit isa sa kanila ang makatakas. Ano man ang mangyari, saglit siyang tumigil bago ibinaba ang huling utos. Kaya gagamit tayo ng isang mythic class weapon. Tumingin si Light sa kanyang tapat na nasasakupan na nakaluhod sa kanyang harapan. Magagawa mo ba ito, Ellie? Direkta niyang tanong. Mas lalo pang yumuko si Ellie bilang tanda ng kanyang lubos na katapatan. Yes, Blessed Lord Light, buong paggalang niyang sagot. Isang payapa ngunit nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gaya ng inyong sinabi, mahina ngunit matatag niyang wika. Sisiguraduhin kung bawat isa sa kanila ay magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Pupunuin ko ang buong lupain ng kanilang mga sigaw ng pagsisisi at pagdadalamhati, ayon sa inyong kagustuhan, Lord Light. Ibinigay ni Light ang kanyang huling utos sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Iligtas ninyo ang lahat ng mga hostage at human slaves. Pagdating naman sa nalalapit na labanan, wala siyang iniwang puwang para sa awa. Huwag niyong hayaang may kahit isang beastman sa larangan ng digmaan ang makatakas. Pagbayarin niyo sila sa kanilang mga kasalanan. Iparamdam ninyo sa kanila ang kapalit ng kanilang ginawa hanggang mapilitan silang pagsisihan at pagsisihan ng bawat kasamaan na kanilang ginawa. Pagkasabi nito, unti-unting nawala ang malamig na titig sa kanyang mga mata. Napalitan nito ng isang banayad at taos-pusong ngiti habang tinitingnan ng kanyang mga tapat na kasamahan. Naniniwala akong magagawa ninyo ito. Nanatiling matatag ang ekspresyon ni Aoyuki sa ilalim ng kanyang hood. Correct, tahimik ngunit buong katapatan niyang tugon. Gagawin namin ang lahat ayon sa kagustuhan ng aming master. Sa kanyang tabi, ngumiti si May ng banayad, ngunit baka sa kanyang mukha ang matibay na determinasyon. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at taimtim na nanumpa. Sa ngalan ng aking dangal bilang isang maid, gagampanan ko ng perpekto ang lahat ng inyong kagustuhan, Lord Light. Samantala, kumislap ang mga mata ni Ellie sa matinding sigasig habang lumitaw ang isang puno ng kumpiyansang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang nagsalita para sa kanilang lahat. Ang kagustuhan ni Blessed Lord Light ay siya rin kagustuhan naming lahat. Sa sandaling iyon, nagkaisa ang kanilang mga puso at paninindigan. Handa silang sundin ang bawat utos ni Light, anuman ang kapalit. Nananatiling nakaluhod sina Ellie, May, at Aoyuki, hindi inaalis ang kanilang mga mata sa kanilang Panginoon. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang lubos na katapatan at walang pag-aalinlangang pagtitiwala. Sa kanilang harapan, tahimik na nakatayo si Light. Nag-aalab ang kanyang gininto ang mga mata sa malamig at hindi matitinag na determinasyon. Nabuo na ang kanilang plano. At sa sandaling iyon,
Naitakda na ang kapalaran ng mga Beastfolk at ng buong Beastfolk Federation.